Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you. Amen. Hallelujah. Yes, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Jesus, we enthrone you. Yes, hallelujah. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. Jesus, we enthrone you. Yes, hallelujah. We proclaim you are King. Come quickly, my Lord. Come quickly, my Jesus. Standing here in the midst of we raise you up with our praise. And as we worship in your throne, and as we
pangunguna sa ating pong fellowship sa Prescott, Arizona. Sama rin po natin, amen, ang Guam Fellowship, amen, ang leader na po ngayon ng Guam Fellowship ay si Pastor Jesse Clark. Anak din po siya ng ating pong pastor na Yumao, Pastor Glenn Clark. Sama po natin sa prayer, si Pastor Jesse, Sister Angel Clark, ang mag-asawang ito, gamitin din sa makapangyarihang kaparaanan kung paano ginamit ang kanilang mga magulang. Ano po, sama po natin sila sa prayer. Ang ating national leader, sama din po natin sa prayer, si Pastor Boyet, Sir Susan Cepeda, ang assistant pastor ng Mandaluyong, Pastor Mel, si Lida Cordero, dalangin po natin na ang kanilang leadership, gamitin din ng Diyos sa makapangyarihang kaparaanan. Sama rin po natin ang nalalapit na conference sa lugar ng Mandaluyong ngayong November 9 to 13. Hingin natin ang pabor ng Diyos, magbalik na tayo sa normal, amen, sa transportasyon, mga pagkilos natin, magbalik na tayo sa normal. Amen, yun ang hingin natin sa ating Panginoon. Sama rin po natin sa prayer na ang mga tagapagsalita po sa conference body, amen, ay ingatan ng Panginoon. Amen, ang mga darapot, delegates, ingatan ng Panginoon. Sama rin po natin ang pangailangang pinansyal at tagpuin po ng ating Panginoon. Ang ating pong regional leader, Pastor Ernie, Sir Helen Arenten, ng Lucena City, taas din natin sila sa Diyos. Kailangan ng prayer ng ating pong mga pastor. Mga naalala po ninyo, ang pamilya ng mga pastor, idalangin po natin sila sa Panginoon. Hallelujah. Ang mga missionaries po natin sa Africa, sa China, sa gitnang silangan, itas natin sila sa Diyos. Sama natin po sa prayer si Pastor Ricky Parameo sa Mandalay, Myanmar. Kailangan nila ng prayer dahil mahigpit po doon. Pero ang magandang balita po, nakapagdaos na po sila din ng gawain. Kaya kailangan niya, sabi niya, ng prayer po ng ating pong fellowship para yung mga dumalo ay magtalaga po ng buhay. Mga taga-Myanmar. Sama rin po natin sa prayer ang pamilya ni Pastor Jun Setlar sa Taiwan. Kailangan nila po ng prayer dahil yung asawa niya, amen, nanggaling dito sa Pilipinas ay nag-positive sa COVID. Amen. So yung baby din nila kasama sa may COVID. So idalangin natin ang himala ng ating pong Panginoon. Amen. At latest nga pala, nag-negatibo na pala naman, nag-negatibo. So kailangan pala nila ng prayer ng mga anak ng Diyos. Sama natin yun sa prayer. Hallelujah. So itaas din natin sa Diyos ang ating bansa. Amen. Ang ating Pangulo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hinto natin ang divine intervention ng Panginoon, makialam ng Diyos sa pamunuan ng ating bansa.
Ang pagliligtas ng Panginoon, patuloy natin ito hingin bagay sa ating bayang pinalalago. Manalangin din po tayo na magbangon ang Diyos sa mga mag-asawang magpapagamit ng buhay, mga mag-asawang magkasundo sa paglilingkod sa Panginoon, mga committed, disciple, mga musicians, Sunday school teachers, mga Bible study leaders, magiging supporter ng church, manalangin po tayo. Amen? Manalangin din tayo na magligtas po ang Diyos sa ating bayan ng mga genuine conversion at mga key people. Ano po? So ngayong umaga, yung mga kapatid ang wala po dito, naalala po ninyo marahil sila may mga sakit, may mga karamdaman, itaas po natin sila sa Diyos. Mga mali natin sa buhay. So pangungunahan tayo, amen, sa panalangin ni Brother Jason Morato. Pero bago yun, may sampang palakpakan. Purihin mo siya po natin ang kabalatian ng ating Panginoon. Hallelujah, praise God. O, purihin ka po at pangalot ng kapaglang sa Diyos. O, Lord, at pinangawa ng kabagat sa kanilang kong binibig sa iyo, Panginoon. Katulad po kami nagkapat ng bagal, lumalapit sa mga karoon ng biyaya at bagmo, din ginawa ang sama ng iyong mga anak. Yun at ginawa ang iyong pagdimalang kamay, Panginoon, at ang ginawa ang aming mga dalangin. Hallelujah, praise God. Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Maraming salamat, Panginoon Diyos, O God, hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, muli, Panginoon, ay tigimin mo kami, Panginoon Diyos, O God, upang makapakinig muli ng iyong salita, O aming Panginoon Diyos, hallelujah. Lord, ang mga prayer requests, O God, Lord, mga personal requests, O Lord, ng iyong mga anak, Lord, yung mga ito, Panginoon, katagpuin, Panginoon Diyos, O God, Lord, ang mga may sakit, may karamdaman, Panginoon Diyos, O Lord, hallelujah, Lord, sila'y pagpalain mo ng kagalingan, Panginoon Diyos, O God, Lord, idinadalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang gawain mo ito, Panginoon, maging mga kasabay mong gawain, Panginoon Diyos, O God, Lord, ang iyong mga anak, Panginoon, kausapin mo po, Panginoon Diyos, O God, hallelujah, Lord, pag iyong mga nanonood, Panginoon, hallelujah, sa kanilang mga tahanan, Panginoon Diyos, O God, Lord, aming dalangin din, Panginoon, kausapin mo din sila, Panginoon Diyos, O God, Lord, ilagay mo din nga, Panginoon Diyos, O God, hallelujah, sa labi ng aming pastor ang gusto mong gawin sa aming buhay, Panginoon Diyos, O God, sa iyo po ang mataas na mapulit, pasalamat sa Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Welcome po natin ang bawat isa sa isang magiling ng pagbati. Pagkalain po kayo ng Panginoon. Kapag po natin ang napakaligaya. Yes, napakaligaya. Napakaligaya. Sa ating pagmasihin. Kung tayo nagkamay sa laging sama-sama na magkakapagin. Kahit may problema at walang pera, ikaw ang aming kasiyahan. Ganyan na ang buhay ng Nanay Jesus, laging may galang sa tuwina. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Sa pagpalakas sa palakpak po sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sa mga church schedule natin, amen. Hallelujah. Mamayang hapon ay may gawain po tayo. Ano po, mga anak ng Diyos. Amen. So may pagsamba po tayo. Balik po kayo mamayang hapon. Alas 3 po ng hapon hanggang alas 5. Amen. So kaya po 2 oras dahil yung prayer po natin ay alas 3 hanggang alas 4 po ng hapon. So ipagkanyaya po natin yon, ipabalita natin sa mga kapatiran, mga anak ng Diyos. Baka hindi nila alam. Amen. So balik po kayo mamayang hapon. May gawain po tayo. At sa Miyerkules, may pagsamba din tayong ginagawa. Alas 5 po yun hanggang alas 6 ng hapon. Kaya alas 4 pa lang po, nandito na tayo. Okay? So yun yung ating mga pabalita. Sa labas naman, Martes, third preaching natin sa Huwebes, alas 9 po yun ng umaga. Amen? So yun muna ang ating mga nagagawa ngayon dahil iniiwasan muna natin yung mag-house to house tayo dahil po mayroon pa rin po naman tayong may sakit pa rin pong kumakalat, mga anak ng Diyos. Kaya ingat pa rin po tayo. Yung health protocol natin, huwag natin kalimutan. Kaya pinaalala ko sa GC natin ng Father's House Diet, yung mga may lagnat o sipon, mayroon kayong sintomas ng flu o ang kaso, huwag na muna dumalo. Chat na lang kayo o kaya text kayo para po may pag-pray namin kayo. Ano po, para may sama sa prayer. Amen? Minsan nga nag-isip ako, sabi ko, parang talagang sinusubukan natin pananampalataya. Dahil dapat yung may sakit pumupunta sa church para po namin. Pero ngayon na tayo. Pero ano naman yun, dahil may paalala ang gobyerno, susundin na lang natin yun. May pananampalataya tayo. Amen, mga anak ng Diyos. Pero kailangan natin din sumunod sa government. Ano po?
Yung mga senior citizen, sino ba senior citizen lang dito? Si nanay naman, tsaka yung dati si nanay Pina, si nanay Pet, din nakadadalo. Ay pwede na po dumalaw kasi kahapon may lumabas po na memo, yung mga senior citizen, basta mga necessities lang, pwede na lumabas. Huwag lang pupunta yung mga pasyalan, pero pag mga necessities, sabihin, mamimili ng mga pangailangan. So, ang spiritual naman, necessities yun. So, pwede nyo sabihin, kami po ay may panalangin, kami po ay sasamba. Okay? So, yun po yun, mga anak ng Diyos. May nilabas na ang IAPF. Ano po? So, yun yun, mga anak ng Diyos. Pero sa mga bata, wala pa akong alam. Pero hindi naman tayo maipit dito sa dahil. Hindi naman tayo maipit dito sa dahil. Sinasabihan lang ng pulis ngayon, pag makiusap na naman, sabihin yung sasamba, pagsamba lang naman. Okay, walang problema ng mga anak ng Diyos. Okay, so magsuot pa rin ng face mask, social distancing, huwag paanuhin. Amen? Huwag baliwalain, tapos huwag munang magdaos ng mga kasiyahan na maraming tao na iba-iba ang tao. Baka kayo ay mahawaan. Amen? Hallelujah. Kaya mag-ingat pa rin. Amen? Hallelujah. Sapagkat ngayon, kapag may lagnat ka, ay lahat ng barangay ay mag-aalala sa iyo. Isa isolate ka agad din ako. Kaya mag-ingat. Amen? Hallelujah. Kaya pag nakakaramdam ng sakit, prayer agad, inom ng gamot. Ganun lang mga anak ng Diyos. Kaya nga salamat sa inyong prayer kasi nung mga nakaraang linggo ay talaga nagkasakit ako. Sabihin ko sa inyo, kung yun ay ipapacheck up pa sabihin may COVID ako dahil yung sintomas ng COVID ay nasa akin. Pero sabi ko, pinangawa ko pag hindi ito COVID. Amen? Ako na ng palataya sa Panginoon. Nagpa-pray sa mga pastor. Amen? At papatuto ko sa inyo, talagang ako'y magkasakit. Ang ginawa ko, yung tatay ko, tinawagan ko. Tinawagan ko yung tatay ko. Kasi parang yun ang binubulong sa akin ng Diyos. Nagpa-pray ako kay tatay. Ay, pag-pray mo ko, baka yung payot nyo sa mga karamdam ko, sabi nyo, huwag kang magpapacheck up, naku. Sabi niya, sige, mag-pray kami dito. Amen? Tinuruan ako, sabi niya, may yung nagkasakit ng mga ganyan dito sa amin, marami, ang kaso, parang COVID din. Sabi niya, uminom ka na itong gamot, tapos hindi mo kayo. Pag pinagbukasan, magaling po ako. Kaya salamat sa Panginoon. Amen? Salamat po din sa inyong mga prayer. Kaya nung Miyerkules, paumanhin, wala talaga tayong gawin nung nakaraang Miyerkules. Dahil yun nga, iniwasan ko baka makahawa-hawaan. Hallelujah. Pero ngayon, wala na, free na. COVID-free na tayo. Amen. Hallelujah, mga anak ng Diyos. Kaya kung sabihin sa inyo, malakas na uli yung katawan. Hallelujah. So, yan yung ating mga pabalita. Kaya mag-ingat kayo ha. Mag-ingat po kayo. Pag may alam nyo may lagnat, kayo, huwag na po kayo munang exempted kayo. Magpa-pray na lang. Amen. Exempted po kayo pag nakakaranas kayo ng gano'n. Tapos maka-isolate na sa bahay, uminom na ng gamot, palakasin ang katawan. Amen? So yun yun, mga anak ng Diyos, kailangan pa rin natin mag-ingat. At ako naniniwala, mahina na po ang COVID, trangkaso na lang siya. Mahina na po yan. Amen? Kumbaga na, dahil sa aking karanasan nyo, sabi ko mahina na ang COVID dito katulad ng dati. Dahil tumama sa akin, iwan ko kung galing yun sa Lucena. Kasi galing ako na Lucena. Ay ko, grabe yung virus sa Lucena. Yung mga disciple, nagkasakit din sila kasi yung nandito kami. Hindi ko lang sabi sa inyo, lahat kami nagkasakit. Pero lahat naman ay magaling na. Si Esther, si May, si Brother Jill. Nagkasakit lahat yun. Lahat kami, kaya yung prayer ko, naku, kakahawa niya kami. Kami lang naman, yung nandiyan ay wala. Amen? At lahat naman kami pinagaling na. Amen? Pinagaling na. Magaling na si May, magaling na si Jill, magaling na si Ter. Amen? Hallelujah, mga anak ng Diyos. Kaya yun, salamat sa inyong mga prayer. Kaya ingat ha. Ingat kayo, mga anak ng Diyos. Hallelujah. So ngayong umaga, diretso na tayo sa ikalawang bahagi ng ating pagsamba. Tayo po'y maghahandog sa Panginoon. Palakpakan muna natin ang malakas ng ating Panginoon Diyos. Bago tayo maghandog, bumasa muna tayo ng banal na kasulatan. Mateo 6:19 hanggang 21. Dito pa sinasabi ng Matthew chapter 6 verse 19-21. Huwag kayong magtipo ng kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tama at kalawang, na dito'y nagukay at sisipagnakaw ang mga pagnanakaw. Kundi magtipo kayo ng kayamanan sa langit na doon hindi sumisira kahit ang tama, kahit ang kalawang, at doon hindi nagukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sabi po doon. Amen? Ang nagsasalita po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hallelujah. Ngayong umaga, amen, dahil ito po ay paghahandog o pagbibigay sa gawain po ng Panginoon. Hallelujah. Hindi po yun madali.
Hindi po madali, mga anak ng Diyos. Alam ko po yun, hindi po madali ang sumuporta, magbigay sa gawain ng Panginoon. Lalo na po sa ating pong kapanahunan. Dahil sabi nga, marami ngayon ang naghihirap. Pero ako'y naniniwala ngayong umaga, kaya ko ito binasa. Sapagkat ngayong umaga, ang pagbibigay, kailangan po natin ang tinatawag na commitment. Pagtatalaga sa pagbibigay. Amen? Ang pagtatalaga, mga anak ng Diyos, ay kailangan natin yan sa tinatawag na pagsuporta sa pamamagitan ng pagdadala ng kasampung bahagi at kaloob. Dahil ang pagtatalaga, mga anak ng Diyos, mayroon mang kahirapan, mayroon mang kaalwanan o kasaganaan kapag tayo ay committed, hindi tayo magsasawa na magbigay sa gawain po ng Diyos. Hallelujah! At marami tayong magiging mga halimbawa ng mga taong committed dahil sa kanilang ginawang pagkukumit, pagtatalaga ng buhay, sa bahaging ito, ang gawain po ng Diyos ay nagpapatuloy. Nalala ko, sina Pastor Wayman Mitchell, sina Pastor Glenn Clark, amen. Ang mga tao kong ito, dahil sa kanilang tinatawag na commitment, amen, kinamatayan nila ang paglilingkod sa Diyos, amen. At ang paglilingkod na ito sa Diyos, tayo po ay nagtamasa nito. Dahil sa kanilang tinatawag na commitment. Ang mga pastor na ito ay nag-commit ng kanilang buhay, ng kanilang pananapi. At ayon po sa kwento, pag binasa mo po, si Pastor Glenn Clark, amen, siya po ay masasabing mayaman. Dahil mayroon po siyang asawa na may malaking mga pag-aaring lupain sa Prescott, Arizona. Kasi po si Sister Dana Clark, amen, ay isa pong native pong Indian. American Indian siya. Yung kanyang mga magulang ay may malawak na lupain. Amen? At may mga lupain silang pinagbili para suportahan po ang gawain ng Diyos. Amen? Hallelujah! Ito'y nangyari, kaya ang church ay nagpapatuloy dahil may mga taong committed. Amen ba, mga anak ng Diyos? Kaya kung gusto mo na ang gawain po ng Diyos ay magpatuloy, kailangan natin maging committed sa bahaging ito ng pagbibigay. Amen? Pangalawa, amen, ang pagbibigay, mga anak ng Diyos, tinuturuan tayo niyan maging committed. Tinuturuan tayo maging committed. Amen? Kasi sabi dito, kung nasaan ang iyong kayamanan, duroon ang iyong puso. Kapag ikaw ay nagsusuporta, nagbibigay sa gawain ng Diyos, tinuturuan ka na magtalaga. Natututo kang magtalaga. Amen? Parang ganito yan. Pag nag-invest ka sa ABS-CBN ng pananalapi, nagkasali ka sa share of stock, sigurado yung paglalaban mo ang ABS-CBN. Magiging committed ka doon. Kahit na mali ang mga narinig mo, sasabihin mo, hindi, tama yun. Diba? Hallelujah. Ganun ang ginagawa ng pagbibigay. Kaya sabi ng Bible, kung nasa ng ating kayamanan, doon ang puso natin, magiging committed tayo doon. Hallelujah! Hallelujah! At ngayong umaga, magandang balita dahil ang iyong commitment ay nasa kaharian ng Diyos, nasa langit, sa pamamagitan ng pagbibigay, ang ating puso natuturo ang maging tama. Amen? Ngayong umaga, mga anak ng Diyos, ako'y naniniwala, ito ang dahilan kung bakit tayo ay tinuturuan magtalaga ng buhay sa gawain ng Diyos, mag-committed, mga anak ng Diyos, para ang ating puso ay makitama sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya ngayong umaga, katulad sinabi ni Jesus Christ, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Amen? Tayo po'y magbibigay. Palagpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon at tinatawagan po si Brother Dixon upang tayo pangunahan sa panalangin. We bring the sacrifice of praise.
po, dalihan natin. Sa mga nakakita na, Lucas, ulitin ko, Lucas, chapter 18, verse 1 to 8. Okay, sino po nakakita na? Sabi po dito ng Lucas, sa Kabanatang 18 sa talatang 1, ganito ko sinasabi, Luke chapter 18 verse 1. At sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag manglupaypay. Na sinasabi, may isang buong sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayang iyon naman ay may isang babaeng balo at siya'y napaparoong madalas sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. At may ilang panahon na siya'y tumatanggi, datapot pagkatapos, sinabi niya sa kanyang sarili, bagamat di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitaganan sa tao, gayunman. Sapagkat nililigalig ako ng babaeng balong ito ay gaganti ko siya, baka niya ako bagabagin sa kaparehil ito. Sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likunggong. Hindi ba kayo gaganti ng Diyos sa kanyang mga hirang? Na sumisigaw sa kanya araw at gabi at siya may pagpapahinuhod sa kanila. Sinasabi ko sa inyo na sila'y magaling, igaganti niya. Ito po yung panghuli natin pagpupukusan. Gayon may pagparito ng anak ng tao. Sabi ng Panginoon, mismo si Jesucristo ang salita, sabi niya, gayon may sa pagparito ng Son of Man, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Ulitin ko, makakasumpong pa kaya siya muli, o makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Tayo po'y sumandaling yung ko, tayo po'y manalangin o dapilang Diyos. Ngayong umaga, ito po ang nababasa ng mga puso at kaisipan. Wala pong nalilinig sa iyo, Diyos, ngayong umaga, ako po'y dumadalangin. Ang pinanghihinaan ng pananampalataya, tulungan mo sila na ma-overcome ang magtanumpay. Ang mga may pag-aalinlangan, yung kaawa mo, God, Lord, ako'y dumadalangin. Ng kapamalaan, anumang kasinungalingan ng kaaway, na nagpapabagal, nagpapahina ng aming mga pananampalataya at pagsunod sa iyo ngayong umaga, ay aking winawasak. In Jesus' name, Lord, ngayong umaga, tago mo po ako sa iyong likuran. Ang laging laman ko'y pahirap, sapagkat sa laging laman, wala po akong tiwala. Kulang po ang aking karunungan at kalaman. I pray for anointing. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Nung nakaraang linggo, nangaral ako, the warning against watchlessness. Ang paalala sa mga taong hindi naghahanda, katulog-tulog. Amen? Hallelujah. Hindi na magpupuyat, hindi naghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Amen? Kaya nagtanong ako sa inyo, sabi ko, sino ang handa na sa pagbabalik ng Panginoon? Amen? Sabi niyo, Amen. At ngayong umaga, marahil may katanungan ka, paano mo ba iahanda ang pagdat ng sarili mo sa pagdating ng Panginoon? Amen? Ngayong umaga, hallelujah, sinabi ni Jesus Christ, sa kanyang pagbabalik, ang hahanapin niya ay pananampalataya. Amen ba mga anak ng Diyos? Kaya sabi niya, pagbalik kaya ng anak ng tao, makasumpong pa kaya siya. Amen? Kaya ngayong umaga mga anak ng Diyos, kung tayo'y naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, o nais natin, amen, pagharap natin sa Panginoon, amen, nasa kalooban tayo ng Diyos. Ngayong umaga, simple lang aking pangarap at kasagutan, ihanda mo ang iyong pananampalataya. Hallelujah mga anak ng Diyos ngayong umaga. Hallelujah. Ano ba ang pananampalataya mga anak ng Diyos? Amen? Hallelujah, meron po akong nabasa. Amen, na isang ilustrasyon, isang kwento. Sabi po dito, isang gabi, isang sunog ang nangyari at isang bata ang nakulong doon sa sunog at napilitan ng batang ito tumakbo doon sa rooftop ng kanilang bahay dahil nasusunog yung kanilang buong kabahayan. Ang ama naman ay nasa ibaba, amen, at sumisigaw yung kanyang ama na iniuunat niya yung kanyang kamay at sinasabi niya, tinatawag niya yung kanyang anak, sabi niya, anak, lumundag ka sapagkat sasaluhin kita. Ang sabi niya, alam ng ama ng bata na yung kanyang amay naroon, amen, na kapag siya lumundag, amen, sasagipin siya o sasaluhin siya ng kanyang ama. Pero ang problema, dahil nga po nasusunog ang buong kabahayan, nasa rooftop siya, punong-puno ito ng usok, hindi niya makita ang kanyang ama. Ang naririnig lang niya ay ang boses nito. Siya'y takot na tumalon. Amen? Hallelujah! Pero yung kanyang ama ay sigaw ng sigaw pa rin. Amen? Sabi niya,
ako makita, pero nakikita kita, kaya tumalon ka. Amen? Ngayong umaga, mga anak ng Diyos. Amen? Katulad ng batang ito, at katulad ng amang ito. Amen? Kung tayo'y naniniwala sa Diyos, bagamat hindi natin siya nakikita, mayroon ba tayong mga pagsubok, kailangan natin manampalataya sa Kanya. Amen ba, mga anak ng Diyos? Kaya muli, gusto ko pong mangaral sa pagsangit ulitin ko, ihanda ang pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah! Unang pag-usapan natin, faith is precious. Ang pananampalataya ay isang kayamanan. Amen ba, mga anak ng Diyos? Isang kayamanan ng pananampalataya. Amen? Ngayong umaga. Hallelujah! Dito sa ating binasang talata, sabi, makasumpong pa kaya ako ng pananampalataya sa lupa. Darating ang oras, mga anak ng Diyos, sa pagbabalik ng Panginoon. Ang kanyang hahanapin sa kanyang pagparitong muli, hindi po yung mga naabot natin sa buhay. Hindi po yung magandang kalagayan natin sa buhay. Nilalang hindi yung mahirap mong kalagayan sa buhay. Ang hahanapin ng Diyos, sabi ngayong umaga, na dapat natin handa, sabi ito, yung pananampalataya natin sa Kanya. Kaya ngayong umaga, napakalaga ng pananampalataya. Hindi po kayamanan, hindi rin po yung mga naabot mo sa buhay na achievement. Halimbawa, mataas na pinag-aralan, nakilala ka sa sanlibutan. Amen, hindi po yan. O lalong hindi rin naman na sinasabi na pagparito ng Panginoon, ang hanapin niya kung sino yung tunay na iglesia na may pangalan ganito at pangalan ganito, o kaanib ka sa isang iglesia. Hindi po. Napakaliwanag, kaya sabi ng Panginoon sa pagparito ng anak ng tao, ang hanapin niya ay pananampalataya. Amen ba, mga anak ng Diyos? Dahil sabi ng Biblia, without faith, you cannot please God. By faith, you are saved. Amen ba, mga anak ng Diyos? Hallelujah! Hallelujah! Kaya ngayong umaga, napakahalaga. Amen? At higit pa sa kayamanan, kung mayroon kang pananampalatayang sinasabi dito sa banal na kasulatan. Hallelujah! Hallelujah! Hindi naman titingnan ng Diyos kung ano ba ang iyong mga ginagawa. Ang titingnan dyan, yung iyong pananampalataya na nasa puso mo. Amen, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya ngayong umaga, kung papansinin mo ang Biblia, hindi lamang tinatawag na aklat po ng kautusan, kundi aklat din ito ng pananampalataya. Kaya kung mapapansin mo sa aklat ng Hebrew sa inyong sariling pagbabasa, Hebrew chapter 11 verse 1 hanggang pababa, tinawag ang bahaging ito ng Hebrew 11 na tinatawag na heroes of faith. Hallelujah, mga bayani sa pananampalataya. Amen? Hallelujah. Sapagkat nakita nila, naunawaan nila ng mga taong ito na tinatawag ng mga bayani sa pananampalataya, napakahalaga ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Pag binasa mo yun, mapapansin mo, mga taong may isinakripisyo, may mga taong tinalikuran ang mga bagay na magaganda sa sanlibutan para lamang, amen, sa kanilang pananampalataya. Nariyan si Moises. Sabi ng Bible, pag binasa mo, si Moises, sabi doon, itinanggi niya. Hindi niya inari na anak siya ng isang prinsesa ng paraon ng Ehipto. Amen? Ang sabi ng Bible, mas ginusto niyang tampalasanin siya, kahirapan siya kasama ng mga anak ng Diyos. Hallelujah! Tinanggihan niya yung fame, yung katanyagan. Tinanggihan niya yung magagandang bagay sa Ehipto na nasa kanya noon. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, sabi ni Moises, mas ginusto niya ito dahil may nakikita siyang gantimpala na higit kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto. Amen ba, mga anak ng Diyos? Dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil unawaan ng mga pananampalataya ito, ang pananampalataya ay isang napakahalagang kayamanan sa kanilang buhay. Amen, mga anak ng Diyos. Kaya ngayong umaga, ito yung katanungan. Pinapahalagahan mo ba, tinaari na isang kayamanan sa iyo ang pananampalatayang ibinigay sa iyo ng Diyos? Hallelujah! Sapagkat mga anak ng Diyos ngayong umaga, kaya ko ito sinasabi at sinasabi ng banal na kasulatan, hahanapin ng Diyos ang pananampalataya, ang pananampalataya. Amen. Iuupos yan ng kaaway ng ating kaluluwa. Gusto niya mawala tayo sa pananampalataya. Gusto niya mahulog tayo sa pananampalataya. Gagawin ng kaaway ang lahat ng bagay para mawala ka sa pananampalataya. At ako'y naniniwala, kaya tayo nakakaranas ngayon ng ganitong pandemic, ng kung ano-ano, para sabihin na kung ano-ano na parang hadlang sa atin at talagang hadlang naman sa ating pananampalataya. Amen. Hallelujah, dahil gusto ng kaaway
tayo'y panghinaan ng loob at mawala tayo sa pananampalataya. Amen? Hallelujah! So ngayong umaga, dapat pahalaga. Dahil kung papahalaga natin at aalin natin kayamanan ang pananampalataya, walang obstacle, walang struggle sa buhay na hindi mo kayang lampasan. Walang struggle. Walang mga obstacle na yan. Hindi mahirap pumunta sa church. Hindi nakakatakot pumunta sa church. Dahil kung ikaw ay may pananampalataya. Amen? Alala ko yung isang matanda na kapatira natin namatay ng matagal. Sabi, napalitaan ko lang naman yun. Matandang ito nang siya buhay pa. Amen? Malakas pa. Nilalakad niya po ang papunta dito sa sentro, galing ng Talisay para manalangin. Pinapuntunan ko siya, Peterida na. Pag binibisita ko siya, sabi sa pastor, ang sasakit ng katawan ko. Hindi na ako kapunta sa church. Minsan nagsubok siyang pumunta sa church, nakasakay sa pedicab. Sinakay ng kanyang manugang. Amen, sa pedicab. Ay, nilapdert na nakamasakit na, sabi ko, dahil yung kanyang pananampalataya, hindi niya iwinawala dahil mahalaga sa kanya ang pananampalataya. Ay, hindi nakapagtataka. Namatay siyang daladala niya ang kanyang pananampalataya dahil pinahalagaan niya. Amen? May umaga, napakahalaga na bigyan natin ng importansya ang ating pananampalataya. Punong-puno tayo ng pagsubok, hindi natin napapansin. Gusto ng kaaway mamatay ang ating pananampalataya. Amen? Gagawin niya ang lahat ng parang, i-discourage ka niya. Amen? Hallelujah! Kaya ngayong umaga, mga anak ng Diyos, uulitin ko, amen, hallelujah, tayo po'y tinatawag ng mga taong mananampalataya. Kaya kung tayo ay mga taong mananampalataya, ang sabi po ng Biblia, tayo ay dapat mabuhay sa pananampalataya. Lifestyle na natin ang pananampalataya kung ginagawa natin kayamanan ang pananampalataya. Amen ba mga anak ng Diyos? Lifestyle dapat, maging buhay dapat natin ito. Yung ikaw ay manampalataya. Hindi ko naman sinabing maging extreme kayo. Amen, dahil pangit naman yung extreme. Nasabi ko yung nananampalataya, sabi ng Biblia, ang lason kapag ininom ko, hindi ito makakala sa akin. Hindi ganun. Sabi ni Pastor kasi kailangan ng palataya. Bakit matatakot kami sa COVID? Huwag na kaming mag-face mask. Hindi ganun. Hindi ganun. Huwag tayong maging ganun. Ang punto ko, kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos, sundin mo ang conviction mo, may hadlang man yan, may mga takot man yan, huwag mong pakinggan dahil ito ay nananampalataya sa Diyos. Amen? Kasi pinatakot lang tayo, mga anak ng Diyos. Isipin mo, napaparelyasa tayo sa pagpunta sa gawain ng Panginoon, natatakot tayo. Amen? Alam niyo, dahil kinatatakutan natin, baka mahawa tayo. Alam niyo po, mga anak ng Diyos, amen? Hallelujah. Nung ako'y pumunta na Lucena, nag-ingat ako. Wala akong nakahalubilo. Nakahalubilo ko mga pastor, tapos kami may mga face mask. Isip ko talaga hindi ako magkakasakit dahil wala naman. Yung mga pastor, malalakas sila. Wala namang problema, puro kami naka-face mask. Tapos nakamotor naman ako. Wala! Pero nagkasakit ako, kaya sabi ko, ay talaga, magkakasakit. Kaya sabi ko, ganun pa man, gagamitin ko pa rin ang aking pananampalataya. Amen, gagamitin ko pa rin ang aking pananampalataya. Pinahalagahan ko pa rin yung aking pananampalataya dahil sabi ko, hindi makakahadlang dapat sa aking pananampalataya ang karamdamang ito. Amen ba mga anak ng Diyos? Ang mga nangyayari ito hindi dapat maging hadlang sa ating mga anak ng Diyos at hindi magiging hadlang kung tayo po pinapahalagahan natin o inaari natin kayamanan ang ating mga pananampalataya. Kaya kung mapapansin mo sa Bible, amen, kinilala ng Diyos, isinulat ang kanilang mga pangalan, ang kanilang mga ginawa dahil sa kanila pong mga pananampalataya, dahil pinahalaga nila ang kanilang pananampalataya. Pag pinansin mo, sabi ng Biblia, nang dahil sa pananampalataya ng mga taong ito, amen, sila po'y pinaglalagari. Hindi pa naman tayo nilalagari. Amen, nang dahil sa pananampalataya ito, sila po'y pinapato. Amen, hanggang mamatay. Sila po'y pinapako sa krus hanggang mamatay. Sila po ay pinapakuluan ng kumukulong mantika. Siyempre kumukulo. Ang mainit na mantika, nilalagay sila doon. Sila po ay ipinagapos at hinihila ng 2 kabayo hanggang maputol ang kanilang katawan. Amen. Dahil sa kanilang pananampalataya, pero sabi ng Biblia, hindi po nila tinalikuran ang kanilang pananampalataya dahil pinahalagaan nila, ginawa nilang kayamanan sa kanilang buhay ang kanilang pananampalataya. Kaya ngayong umaga, kung ang pananampalataya ay pinapahalagaan mo sa iyong buhay, walang struggle na hindi ka malalampasan.
hindi mo malalampasan. Amen. Walang mga pagsubok sa iyong buhay. Mawawala ang takot sa iyong buhay kapag ikaw ay nananampalataya sa Diyos. Amen ba mga kapatid ko sa Panginoon? Kailangan natin yan sa ating panahon ngayon. Amen? Sabi nga, kaya nga ngayon, amen, sabi nga, ito na raw ang normal at hindi ito normal, abnormal ito. Hallelujah! Puno tayong takot, paglabas pa lang natin ng ating bahay, baka sabihin natin, naku, di ba? Baka mamaya magkakaroon tayo ng takot. Pero ngayong umaga, kaya po ito isinasabi at sinasabi ng salita ng Diyos, kung gusto mong ma-overcome dito, amen, mga anak ng Diyos, kailangan nating ariing kayamanan ng ating pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Sabi po ng Bible, the just shall live by faith. Romans chapter 1. Ang sabi ng Romans chapter 1 verse 17, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya gaya ng nasusulat. Ang ganap ay magitan ng pananampalataya. Amen. Kaya ito yung panahon at oras na mga anak ng Diyos ang ating dapat magamit natin. Ito na yung buhay natin. Ito na yung ating maging lifestyle na tayo'y nananampalataya sa Diyos. Dahil wala tayong pwedeng panghawakan ngayong nananatili na matibay kundi pananampalataya sa Diyos. Di ba? Kung pansinin nyo, mga bansa malalakas, mayayaman, sabi nga mga hinyo, China, Amerika, Italy, mga malalakas na bansa, pero walang magawa sa karamdamang ito na dumating. Di ba mga anak ng Diyos? Anong itinuturo sa iyo namin? Amen ngayon umaga. Wala tayong ibang pwedeng panghawakan, pagtiwalaan, matibay na kapitan, kundi ang pananampalataya natin sa Diyos. Natin mga ibang pangalawa. Ngayon, amen, napahalagahan mo ang pananampalataya sa inyo. Pangalawa, illustration of faith. Amen, yung illustration ng pananampalataya. Amen? Ang sabi po dito, sabi ng Panginoon ay nagbigay ng talinghaga. Magsipanalangin kayo upang huwag kayong panghinaan o panglupaypayan. Mayroong isang balo sa isang bayan at mayroong isang hukom. Ang babaeng balo sabi doon, amen, madalas ang pumupunta sa hukom. Amen, pinakatok ang hukom, sabi niya, iganti mo ako sa aking kahit. Ang sabi, ang hukom ay isang libong hukom, walang pinagpipilitan, walang favoritism, walang ano siya, walang inaanong tao. Amen, sabi nga, ang tawag doon, kahit may magsuhol, siguro ganun. Wala siyang pinagpipitaganan, masamang ugali. Amen? Ang sabi po doon, pero sabi doon, dahil madalas na pumapalo sa hukumang babae, sabi doon, igaganti na niya para hindi na siya mapagabang. Amen? Ngayong umaga ito, ibinigay na ilustrasyon sa pananampalataya na dapat meron tayo. Kaya pag-uusapan natin ngayon yung pananampalataya ng babaeng balo. Tingnan niyo po, pagdating sa pananampalataya sa Biblia, ang ginagamit madalas ng Diyos ay balo. Hindi niyo napansin? Balo ang bida pagdating sa pananampalataya. Ano bang meron sa balo? Ang unang-unang napansin ko, ang balo, walang ibang maasahan kundi Diyos. Wala siyang ibang maasahan. Wala siyang asawa. At marahil dito sa kwento, dahil sabi doon, iganti mo ako sa aking kalit, marahil humingi siya ng hustisya. Marahil ang kanyang anak, namatay o pinatay o kanyang asawa ay pinatay. Kaya siya naging balo. O di ba balo? Sabi doon. So, ipinapakita dito ng Diyos na ang pananampalataya ng babaeng balo ngayong umaga, wala tayong dapat ibang sampalatayanan, asahan, kundi ang Diyos. Dahil sabi ng Biblia, sumpain ang tao na umaasa sa kanyang kapwa-tao, ang kanyang lakas, ang kanyang naman ay ginagawa niyang lakas. Amen, mga anak ng Diyos, ngayong umaga, tinuturuan tayo ng ating dapat pananampalataya ay mag-focus sa ating pong Panginoon. Amen ba, mga anak ng Diyos? Hallelujah. Dito nire-review ako ng Panginoon. Bago kayo ako muna. Amen, kasi minsan, habang tumatagal tayong mananampalataya, aaminin ko, nagiging nagiging siguristang mananampalataya. Nagiging sigurista. Lalo na yung mga tumatanda, sigurista na yan. Sigurista na ang mga matatanda. Dahil nung bata pa tayo, di ba? Napansin mo, nung bata ka pa, sige na, sabi nga, sky is the limit. Hindi tayo takot magkasakit kasi malakas ang katawan. Di
Pero ngayong umaga, tinuruan ako ng Diyos. Habang ginagawa ko ito sa ito, talaga nga pala wala akong dapat sa. Kasi pag sa tao ka umasa, mabibigo ka. Malulungkot ka. Sa pangako ng sanlibutan, malulungkot ka. Amen ba mga anak ng Diyos? Mabago-bago. Amen? Hallelujah! Kaya sabi ko, dito pala, ang babaeng balo, kung bakit ginamit na ilustrasyon ng Panginoon ang babaeng balo pagdating sa pananampalataya, sapagkat ang babaeng balo, walang-wala na siya na ibang matatakbuhan dahil sa Bible sa lumang panahon, mga anak ng Diyos, kapag balo ka, kaawa-awa ang iyong kalagayan. Amen? Hindi katulad ngayon, ang mga babae nakakapagtrabaho, nakakapaghanap buhay. Sa panahon, wala. Kaya ang ibang babaeng balo doon, nagiging alipin, namamalimos. Amen ba mga anak ng Diyos? Hallelujah! Kaya dito ipinapakita ng Diyos ngayong umaga ang isang halimbawa ng tunay na pananampalataya. Dapat tayo ay nakapokus ng ating pananampalataya sa Diyos dahil sabi po ng Hebreo chapter 12, hallelujah, na ituon natin ang ating pansin, ang ating mga mata sa author at finisher ng ating kaluluwa. Amen ba mga anak ng Diyos? Hesus Kristo. Dapat doon daw, mga anak ng Diyos. Kaya dito makikita natin ang unang-unang katotohanan kung bakit ang babaeng balo ang ginamit ng Diyos. Na ilustrasyon ng isang tinatawag na hinahanap ng Diyos sa pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, pagbalik ng anak ng tao, makasumpong pa kaya ako ng pananampalataya? Mayroon pa kayang nananampalataya sa akin? Amen? Hallelujah! Meron pa bang katulad ng babaeng balo na ito na yung tao ay nakaasa lamang sa kanya? Amen? Mga anak ng Diyos, ngayong umaga, tinuturuan tayo. Amen? Kaya ako naniniwala kung bakit may nangyayari mga ganito. Amen? Hallelujah! Kahirapan. Ang buong kasi ito, kahirapan. Pagpag-alala sa buhay. Amen? Hallelujah! Takot. Magkakaroon ng takot ang tao. Amen? Kasi nga mga anak ng Diyos ngayong umaga, pagtiwala lamang sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Pangalawa na ilustrasyon na makikita natin sa babaeng balo. Ang sabi ng Biblia, madalas na ang babaeng balo ito'y pumaparoon sa likong hoob. Amen? Ganito ang gusto ng Diyos na pananampalataya, yung tinatawag na determinasyon na hindi papayag. Amen? Hallelujah! Ang babaeng balo na hindi mapakinggan ang kanyang hinaing, kaya ginamit ng Panginoon, manalangin kayo at huwag kayong panghinaan ng loob. Ang ibig sabihin nito, ang totoong pananampalataya na hanapin ng Diyos ay pananampalatayang determinado, hindi papayag na hindi kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Amen ba mga anak ng Diyos ngayong umaga? Kasi ito ang kalikasan nating mga tao, madali tayong magsawa, maumay, mainitin tayo. Amen? Hallelujah! Lalong-lalo na kung ang iyong hinihingi, pinapanalangin, hindi ito kinakatugon ng Diyos. Amen ba mga anak ng Diyos? Madali tayong magsawa, maumay. Ganyan kasi ang tao. Hallelujah! Dito, sabi ng Biblia, na ilustrasyon na ibinigay, ang babae, bagamat tumatanggi, sabi ron, ang likong Amen? Marahil, habang kumakatok ang babae, bubuksan ng yung pintuan, sabi, ikaw na naman, di ba? Hinihiyak marahil siya. Dahil ano naman ang ibabayad ng babae sa likong Ano naman ang bibigay ng babae? Babaeng balo nga. Amen? Ang sabi ron, marahil hinihiyak siya ilang beses dahil sabi mismo ng Panginoon, araw at gabi sumisigaw yung kanyang anak. Di ba? Araw at gabi, madalas na pumupunta. Hindi nagsawa ang babae. Amen? Kaya ang hinihingi ng Diyos sa atin ngayong umaga. Amen? Kung tayo'y nagiging mananampalataya, maging seryoso tayo, determinado tayo sa ating paglilingkod na ginagawa sa Diyos. Determinado. Amen? Araw at gabi. Sabi dito, madalas naroon siya. Pinakatok ang pintuan ng likong hoob. Ang nais ng Panginoon, maging ganun din tayo mga anak ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, ang Diyos ay nahahabag sa mga taong ganito. Amen ba mga anak ng Diyos? Hallelujah! Hallelujah! Kaya dapat maging determinado ang pananampalataya natin. Yun bang sabi ngayon, patay kung patay, yun ang gusto ng Diyos. Amen? Hallelujah! Yung bang kahit haraman siya ng sibat, kahit pitong bundok, kahit ang buwan, susungkitin
sabihin niya, ibigay lamang ang oo. Ibigay mo ang anak ng Diyos. Hallelujah! Ganun dapat ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Umaga, amen? Napakagandang ilustrasyon ng pananampalataya. Kaya ang ginamit dito, sabi manalangin. Ang babaeng balo, yung larawan niya, determinado siya sa kanyang hinihingi sa Diyos. Ganun din tayo mga anak ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sabi nga, katukin natin, ugain natin ang kalangitan sa pamagitan ng ating pananampalataya. Amen? Hallelujah! Kaya ngayong umaga, amen, ito ay napakagandang halimbawa sa ating mga anak ng Diyos. Pangatlo, amen, hindi tayo dapat tumigil sa ating pananampalataya. Ang babae ba na sabi ng Biblia, madalas pumupunta araw at gabi, naroon siya hindi siya tumitigil. Amen? Sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ito yung larawan natin na hindi tayo dapat tumigil sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya nga si Apostol Pablo, sumulat po siya ng ganito. Amen? Anong sabi ni Apostol Pablo? Iningatan ko ang aking pananampalataya. Amen? Nakipagbaka ko ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko ang aking takbo, iningatan ko ang aking pananampalataya. Ang taong ito ay nagsasalita, amen, na ang kanyang pananampalataya ay iningatan niya sapagkat ang taong ito ay malapit na mamatay. Pakita natin yan sa 2 Timothy chapter 4 verse 7. Hallelujah! Na yung pananampalataya ng babaeng balo, sabi ng Biblia natin, binasa na ilustrasyon na ibinigay ng Panginoon. Hallelujah, hindi nagkulang, hindi tumigil ang kanyang pananampalataya na ang limang hukom ay makikinig. Ito'y larawan po natin na tayo dapat hindi tumigil sa ating mga panalangin, pagdaing sa Diyos. Hallelujah! Amen ba mga kapatid ko sa Panginoon? Kailangan natin yan, lalo na sa panahon natin ngayon. Kailangan natin manalangin, dumain sa Diyos. Huwag kang tumigil, amen? Hallelujah! Huwag kang magsawa. Hallelujah! At dito ang magandang balita, amen, na nakita ko pa, ang babaeng ito, amen, buong-buo ang tiwala niya sa Diyos, na Diyos ay matuwid na Diyos. Amen? Buong-buo, bakit po? Sabi ng Bible, humingi siya ng hustisya. Ang gusto niyang gumanti ng hustisya ay ang likong hukom. Tayo rin naman mga anak ng Diyos, sometimes kailangan natin, amen, ang ganitong bagay, mga kapatid ko, na yung pananampalataya natin, sabi nga ng Biblia, yung gumagawa sa atin ng masama, huwag gantihan ng masama. At yung masama, huwag gantihan, yung iyong kaaway kapag iyong nagutom, pakanin mo, pag nauhaw, painumin mo. Akin ang magiganti, ako magiganti, sabi ng Panginoon, huwag kayong magigantihan. Tingnan niyo po, ang babaeng balo, sabi ng Biblia, sumisigaw siya dun sa hukom, iganti mo ako. I need justice, Lord. At kung ganun tayo, Panginoon, hindi natin nilalagay sa ating kamay ang pagiganti. Amen ba mga anak ng Diyos? Pag may mga taong nagsakit ba ng ating damdamin, anong ginagawa mo? Binabato mo ba ng plato? Pinagsasalitaan mo ba ng hindi maganda? Ginagantihan mo ba siya ng hindi magaganda? Huwag mga anak ng Diyos. Hayaan natin ang Diyos ang gumawa sa kanilang buhay. Lagi ko tinatandaan yung sabi ni Pastor Wayman Mitchell, nang minsan mag-split ang ating church, may mga pastor leader ng fellowship sa Pilipinas ang kumalas. Dinala lahat ng gamit ng church. Dinala lahat. Sasakyan, upuan, mga gamit. Hindi naman kanya yun kasi nakapangalan sa Father's house. Sabi ng pastor nating attorney, Pastor, ididimanda ba natin? Hindi ganun. Sabi ganun. Kasi karapatan natin. Kasi nakapangalan po lahat ng gamit na yan sa Father's house. Sabi ni Pastor Wayman Mitchell, no. Sabi niya, wag. Kapag ginawa niya yan, hindi na makagagawa ang Diyos sa kanilang lupa. Hayaan natin ang Diyos. Grabe yung taong yun. Sa Diyos siya nakapokus, na Diyos ang gaganti sa kanya. Pinagsalitaan siya kasi daw si Pastor Wayman Mitchell daw ay isang demonyo. Amen? Si Pastor Wayman Mitchell daw ay manggagamit. Siya sabi yun ng mga kumalas. Sabi ni Pastor Wayman Mitchell, hayaan niyo sila. Huwag niyo silang gantihan. Magpatuloy tayo sa ating ginagawa. Magpatuloy kayo sa inyong ginagawa. Mangaral kayo, mag-aya kayo mga tao, dalhin niyo kay Kristo. Amen? Gumawa kayo ng mga disciple. Amen? Ang Diyos hayaan po sa kanilang buhay. At totoo at tama ang ginawa ng lalaking ito.
ng ating pong pastor, si Pastor Wayman Michel. Paglipas ng panahon, nawala na ang mga tao ito at yung kanilang mga sinabi, mismo sila ang nagsabi na tama si Pastor Wayman Michel. Ayun ang umaga. Amen. Sabi ng Bible, kung tayo'y nananampalataya sa Diyos, hayaan natin ang Diyos. Amen. Kaya kung mayroon man tayong mga tinatawag na kaapihan sa buhay, marahil iniisip mo ikaw ay nalalagay sa mababang kalagayan dahil sa iyong pananampalataya, magtiwala ka lang sa Diyos. Amen ba mga kapatid ko sa Panginoon? Hayaan natin ang Diyos ang gumawa sa kanilang mga buhay. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Panghuli at tapos na pusa. Tapos na po tayo. Madali lang po ako magpanghuli. Mga 30 minutes na lang ito. Faith is a gift. Yan. Hallelujah. Ang pananampalataya ay isang kaloob o isang regalo. Regalo yan ng Diyos. Hello, hindi lahat ng tao ay nananampalataya. Hindi lahat ng tao pinagalooban ng pananampalataya. Yun yung mga anak ng Diyos. Hallelujah, yun ay napakaliwanag ng sinabi ng Biblia. Ang sabi ni Jesus Christ, Luke 10:22, ang lahat ng bagay na ibinigay sa akin ng aking Ama ay walang nakakakilala kung sino ang anak. Ang Ama at kung sino ang Ama, kundi ang anak at yung ibiging pagpakahayagan ng anak. Yan yung dahilan kung bakit napakaraming mga tao nagbabasa ng Biblia. Ang Biblia ay binasa, pinag-aralan, amen, hallelujah, nagsulat, kung ano-ano ang hinanap, pero hindi nila mapanampalatayanan na si Yesu Kristo ay Diyos. Hindi nila mapaniwalaan na si Kristo ay namatay. Amen? Hindi nila mapaniwalaan. Amen? Na mayroong impyerno, mayroong buhay na walang hanggan. Hindi nila mapaniwalaan. Amen? Bakit? Sabi ng Bible, yung lamang ibigin ng Ama na pagpapahayagan. Ibig sabihin, yung lamang pinahintulutan ng Ama sa langit na si Kristo, ipakilala sa Kanya. Ay, nung ako, nanampalataya ako sa Diyos, pero hindi ko kilala kung sino si Kristo. Amen? Narinig ko ang pangalan niya, binabanggit ko ang pangalan niya, pero hindi ko siya kilala. Amen? Subalit, nung ipahayag ng Diyos sa akin sa tamang kapanahunan, nakilala ko kung sino talaga si Yesu Kristo. Hindi ko na siya yung Kristong sinasabi ng sanlibutan. Dahil bakit? Dahil ito ay kaloob ng Diyos. Amen ba mga kapatid ko sa Panginoon? Kaya mali bang pagkaloob? Kaya mapalag ka, nakilala mo si Yesu Kristo. Amen ba mga anak ng Diyos? Tama mapalag. Kaya kasi ito regalo. Regalo ang pananampalataya. Hallelujah, hindi yung basta. Kaya makalina, sabi ko, dapat natin ariin itong isang kayamanan. Napakaraming tao sa sanlibutan. Pero ikaw ang binigyan ng regalo. Ng isang napakahalagang regalo na higit pa sa kayamanan, pananampalataya. Amen? Kaya ngayong umaga, kung ito'y regalo, hindi ito sa iyo, galing ito sa iba. Ibig sabihin, dapat mong ingatan niya. Ibig sabihin, darating ng oras, kaya sabi ng Panginoon, hinahanap niyang pananampalataya, magsusulit ka sa Diyos. Ipagsusulit natin yan sa Diyos, yung ating pananampalataya niyan. Kaya pagharap natin sa langit, mayroong nakapagsabi, hindi sasabihin ng Diyos na ito ba'y taga-Father's house? Hindi. Ikaw ba yung English? Hindi. Ang sasabihin ng Panginoon, ano ang ginawa mo sa aking anak? Ano ang ginawa mo sa iyong pananampalataya? Amen? Kaya may recompense nga. Amen? Kaya may umaga, kaya ito yung regalo, dapat natin itong ingatan. Amen ba mga anak ng Diyos? Napakahalaga nito. Ito yung regalo na mula sa Diyos. Kaya ngayong umaga, hallelujah, ingatan, pahalagahan. Amen? Ang ating pananampalataya. Amen, mga anak ng Diyos. Kaya ingatan. Hallelujah. Bakit kailangan? Sapagat, amen, gagawin po ng dyablo ang lahat para ito'y mawala tayo sa pananampalataya. Pakaliwanag naman ng Bible. Ang dyablo, ang kaaway ng ating kaluluwa, amen, si Satanas, ang gusto niya, tayo'y mahulog, mawala sa pananampalataya. Pakaliwanag naman niya, kung mapapansin mo, amen, isa sa mga halimbawa, sinabi ng Panginoon, warning niya kay si Simon, amen, sa Luke 22:31-32, sabi ng Panginoon kay Simon, Simon, amen, ito si Pedro. Sabi nga ng Panginoon, hindi niya tinawag si Pedro, pinangalanan niya na yun, pero tinawag niya Simon. Yung old nature ni Pedro, babalik sa Simon. Kasi yung Pedro, yun na yung pangalan niya nung nakakilala sa Panginoon, sabi, Simon. Hindi ni Satanas, sabi yung kaluluwa, lulubligin ka niya. Na parang trigo. Ibig sabihin, ilalaglag ka sa pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon,
tibayan mo, ipinapanalangin kita. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Ang gusto ng Diablo, mawala tayo sa pananampalataya na ikaw ay Pedro na. Amen? Magiging Simon ka na uli. Gusto ng kawal, maging Simon ka na lang. Amen? Kaya ngayong umaga, kailangan natin ingatan yung ating pananampalataya. Huwag na tayong bumalik dun sa Simon. Yung Simon kasi, hindi pa siya pa yung son of thunder. Hindi, si Simon kasi yung magagalitin. Si Simon siya yung magagalitin. Amen? Hallelujah! Painitin ang ulo. Kaya nung Pedro, ginawa Pedro, small rock. Sabi ron, malit na bato. Amen? Hallelujah! Kaya tawag mo yung Pedro, pag ito ay diligtig. Amen? Sabi Simon. Amen? Kaya dito naunawaan ito ni Simon, ni Pedro. Kaya si Simon, si Pedro, sumulat siya. Sa 2 Peter, ang sabi niya, amen, idagdag ninyo ito sa inyong pananampalataya. Simon sabi, idagdag ninyo ito. Add to your faith, sabi niya, patience, knowledge, love, godliness. Amen? Pag mayroon ka ng mga bagay nito, sabi ni Pedro, hindi ka pababayaan ng Diyos na walang bunga at hindi kayo magiging tama. Sabi ni Pedro. Ibig sabihin, mananatili sa inyo yung pananampalataya pag mayroon kang mga ito. Dahil naunawaan yun ni Simon at ni Pedro. Siya rin si Simon at Pedro. Alam niya, kaya ngayong umaga, ingatan natin ang ating pananampalataya. Kasi kung hindi tayo makawala sa pananampalataya, hindi natin ito ingatan. Kaya kung ito yung regalo, dapat natin itong ingatan. Huwag natin ibigay sa iba regalo sa iyo yan. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! At ang pananampalataya, pamuli na lang, ipinaglalaban hanggang katapusan. Amen ba, mga anak ng Diyos? Pakaliwanag naman yan sa binasa nating talata, mga anak ng Diyos. Si Apostol Pablo, ulitin-uli yung kanyang sinabi, nakipagbaka ko ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang aking pananampalataya. Kaya ingatan, ipaglaban natin, manindigan sa pananampalataya, mga anak ng Diyos. Ito niya yung oras at panahon na kailangan na natin manindigan sa pananampalataya dahil sabi dito sa ating binasa, babalik ang Panginoon ng anak ng tao, ang hahanapin niya ay ang pananampalataya. Amen? Kaya ngayong umaga, hallelujah, manindigan tayo, ipaglaban natin ang ating pananampalataya hanggang sa katapusan. Amen? Dahil ito ang hahanapin ng Diyos sa atin sa kanyang pagbabalik. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Iyon po natin ang ating mga ulo. Maggulay-gulay po tayo ng salita ng Diyos. Hindi ko po alam kung saan po kayo kinakausap ng pangaral na ito. Hallelujah. Ang sabi po ni Ginoong Martin Luther, amen, sabi niya, the true living faith which the Holy Spirit instills into the heart simply cannot be idle. Sabi po ng kilalang mangaral na ito, si Ginoong Martin Luther, ang tunay na buhay na pananampalataya ay yung puso natin, amen, na pinanalahan ng Espiritu Santo, amen, hallelujah, hallelujah, ay hindi po tumitigil, amen, hallelujah, ngayon po umaga, hallelujah, hallelujah, ang Diablo, pilit niyang gagawin ang lahat ng paraan para tayo ay mawala sa pananampalataya, amen. Kung hindi ka niya maihulog sa kasalanan, ihulog ka niya sa mga kahirapan. Amen? Gagawa siya ng mga tinatawag na diversion. Amen? Para ikaw ay malaglag sa pananampalataya. Pero magandang balita, may umaga, may salita tayo ng Diyos. Amen? May salita po tayo ng Diyos sa binanggit dito. Hallelujah! Na sabi dito, katulad ni Apostol Pablo, iningatan niya ang kanyang pananampalataya. Amen. Hallelujah. So, ngayong ikaw yan, pinakausap ka ng Panginoon, bubuksan ko ang altar habang tinatawagan ko si Brother Desper upang tayo ipanguna sa pag-awit. Amen. Bubuksan ko po ang altar, ilang sandali na lamang po tayo. Habang inaawit ko ang awitin ito, hallelujah. Alam ko may makatulong. Habang inaawit ko ang awitin ito, sige po, bukas na po ang altar. Tayo pong lahat ay tumayo, amen. Nakausap tayo ng Panginoon, pinanghinaan ka Panginoon ang iyong pananampalataya. Narinig mo ang salita ng Diyos ngayong umaga. Amen. Muli, kina-challenge ka ng Panginoon ang iyong pananampalataya. Bubuksan ko ang altar. Kung ikaw ay nagkukulang ngayong umaga, pinanghinaan ka marami.
kaalinlangan. Amen. Ngayong umaga, ito ang magandang pagkakataon. Hallelujah. O kaya naman, mayroon kang mga hinihingi sa Diyos. Kaya pinanghihinaan ka ng loob. Amen. Hallelujah. Ngayong umaga na isang sabihin sa iyo, katulad ng babaeng balo na ibinigay na ilustrasyon na larawan ng ating Panginoon. Huwag tayong manghinawa sa ating pananampalataya sa Diyos. Dahil sabi po ng Biblia, ang Diyos po, amen, hallelujah, ay hindi ko para makalimutan niya tayo. Amen. Hallelujah, hallelujah, kapag pinananamin kami sa Panginoon Diyos. Papasalamat po ako Diyos. Na isa po kami sa pinagkalooban mo ng pananampalataya. Salamat sa pananampalatayang nagbibigay ng kaligtasan. Salamat sa pananampalatayang naglilinis sa amin ng mga buhay. Salamat sa pananampalataya. Hallelujah, Panginoon. Na isa po kami sa naging kabina. Mayroon kang pangako na buhay na walang hanggan. May pangako kang pagbabalik para sa lubos namin. Maraming salamat, Panginoon. Ngayong umaga ko po'y tumanalangin ng mga kapatid. God, I pray. Ang mga nag-aalinlangan, Panginoon, iyong palakasin, matatagin ang kanilang pananampalataya kung mga kapos sa kanilang. Ang mga mayroong takot sa kanilang puso, Panginoon, pinawawalang bisa. Jesus, Lord, magpakahayag ka po sa iyong mga. Hallelujah, ngayong umaga ako'y dumadalangin, O God, Lord, hallelujah. Mga kapatid, ang ito'y pususin mo ng karunungan, ng kalakasan, hallelujah, ng kaaliwan sa paglilingkod at pananampalataya sa iyo. God, Lord, I pray, O God, hallelujah, Rabasyan, Diribibia. Hallelujah, praise God, hallelujah. Lord, ng palakasan ng mga kapatid ng Panginoon, patatagan sa pananampalataya, sa pananampalataya sa kanya, palakasin mo po siya, iwan ko sa kanyang buhay, sa kanyang sabayan po natin, mamilig ito na mula sa ating puso. Mamit po tayo sa Panginoon. Diyos. For the last time, alam kong dirigin na lang. Alam kong dirigin ng Diyos ang samo ko. Alam kong dirigin. Alam kong dirigin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y maglilingkod, ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong dirigin ang Diyos ang samo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, praise God. Oh, glorify you, magnify your mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Sa aklat ng haba ko, sabi
sabi ng Diyos kay Habakuk, isulat mo ito, sabi ng Diyos. Hindi magluluwat ang mga pamitain, bagamat maabala, subalit ito'y mangyayaring madali. Kaya nga ang mapagpalalo ay mapapahamak, subalit ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Ang anak ng Diyos, ito na yung ating maging lifestyle, ang manampalataya natin sa Diyos. Amen? So, ngayong umaga tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat po na muli, itinatama mo po ang aming puso sa paglilingkod sa iyo. Muli mo po, Panginoon, binubuhay ang pananampalatayang nilagay ko sa aming mga puso. Panginoon, ang akong dalangin. Ang mga kapatirang ito, patuloy nilang maranasan ang katapatan ng kapangyarihan ng kabutihan. Panginoon, sa aming pong samantarang at tayo ay walay, ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang akong dalangin. In Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin. Panginoon, God bless you po. Sa mga may sakit, may karamdaman, pwede po tayo manalangin.